Kaya ngayon mga kababayan, ang ginawa po ng kampo ni Sara ay inilihis po talaga nila. Mm. Inilihis po mga kababayan ng kampo ni Sara Duterte itong issue para matabunan itong impeachment na Diyos ko, kahihiyan po ito mga kababayan, kahihiyan ito ng Vice Presidente. Oo, bakit? Hindi kasi masagot ng team o kampo ni Sara. Mga kababayan, tignan ninyo, katulad nito, inilihis pa rin. Kita nyo? Si Harry Roque, nakilala naman nating fake news, huwag po kayo magalit pag binigkas natin yung pangalan. Ito ang inilabas ni Harry Roque, mga kababayan. Meron daw nag-traidor kay Bato kaya naaresto. Ayun putang ina naman. Sino mag-traidor? Eto mga kababayan, inilihis. Alam mo, sa totoo lang, Harry Roque, tigilan mo yung kahibangan mo. Maghanap ka na lang ng titi dyan. Isang misteryosong mensahe ang itinost sa social media ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque kasunod ng mga balibalitang naaresto na umano si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa post ni Attorney Roque sa kanyang Facebook page, nakasaad ang mga katagang mayroon nga daw na ng hudas kay Bato. Walang ibinigay na ibang detalye si Attorney Roque hinggil sa kung sino ang kanyang tinutukoy dito. Kahapon, sinasabing nag-post rin sa kanyang social media ang abogado ni Senator Bato na si Attorney Jimmy Bondoc, kung saan sinabi nito na bad news is coming. Pray hard that it is not true for the good of the nation. Gayunpaman, hindi malinaw kung patungkol saan ang post na ito ng abogado. Si Senator De La Rosa ay matagal nang pinaghanap matapos na lumabas ang arrest warrant laban sa kanya na inisyo ng International Criminal Court o ICC. Isa ang senador sa idinadawit at umano'y kasabwat ni dating Pangulong Duterte sa kasong crimes against humanity. Alam nyo na mga kababayan, sabi ko nga sa inyo alam nyo, sa totoo lang DDS, kung gumawa kayo ng kwento, mag-meeting kayo. Sa bagay, wala nga kayong unity kasi umalis nga si Sara sa unity team. 'Di ba? Kung meron kayong unity, hindi sana kayo maganda leche-leche. 'Di ba? Mag-unity kasi kayo bago kayo gumawa ng kwento. Kasi una, nagpo si Bondoc. Tapos nagpo si Roque. Pagdating kay Torion, nagsabi, ay hindi po totoo yan, wala pong naaresto. Ay, di bulilyaso ang plano. Punyeta talaga mga kababayan, no? Pag sa sunod kasi, gumawa kayo ng kwento, no? Make sure na mag-meeting-meeting kayo. Mag-meeting-meeting kayo, mga dipoga, kayo mga lintian, kayo animal kayo. Nagpo si Bondoc. Ang sabi, bad news is coming. Bad news, may bagyo. Bagyo, bad news, may bagyo. Pero yung bad news, kinahuli si Bato. Walang ganun, Mars. Tapos, sinundan pa ni Harry Roque. May naghudas kay Bato. Ay, ano naman to? Sino naman naghudas, Roque? Ikaw lang naman naghudas. Tapos, sinundan pa ni Jiggy Bara. Tignan nyo si Banat Bay, hindi nga nag-content tingnan nyo si Banat Bay, hindi nga nag-content na na-aresto si Bato Bakit? Kasi alam ni Banat Bay fake news. May paninindigan kasi si Banat Bay, sabi niya, kilala na nga tayong fake news tayong mga DDS, to sakyan pa natin. Sabi ko sa inyo mga kababayan, professional journalism yan, no? Sabi niya, pero hindi nag-aral ng journalism. Mga kababayan kapag gumawa kayo ng kwento ulit, dapat kinausap niyo yung abogado muna ni Bato. Sinabihan niyo sana, Attorney Torion, pag sinabi namin na naaresto si Bato para matapalan ang impeachment ni Sara, sabihin mo wala kang alam sabihin mo ganito ganyan sabihin mo ay wala, out of town ako, dapat ganun pero nung tinanong na si Torion, ay wala pong ganung pangyayari, kasi kung inaresto, tinawagan na sana ako. Palpak na naman mga DDS. Tapos ipapakalat pa, isinakay daw sa aeroplano, nasa dahig na daw. Loso ninyo mga demonyo, kay mga DDS kayo, animal. Huwag niyong ilihis. Huwag niyong ilihis yung kwento sa confidential fund. Mga kababayan. Huwag niyong ilihis. Bakit? Kasi pag ilihis nyo yung confidential fund, mga kababayan, pagtatawanan kayo ng tao. 'Di ba?
Pagtatawanan talaga kayo. Kasi una, ang sabi, si Bato daw inaresto, si Bato daw ganyan, si Bato daw ganon. Tapos nung tinanong na si Robin at si Amy, nasaan si Robin? Nasaan si Amy? Tapos, ang sabi agad, wala kaming impormasyon kung ano ba talaga ang totoo, kung nahuli ba talaga. Ito ha, mga kababayan na, wag pong syunga, lalong-lalo na yung mga DDS, wag syunga. Ganito. Pag sinabing naaresto si Bato, ito lang yung una. Pag sinabing naaresto si Bato, unang mag-announce niyan, ay ang Malacanang. Malacanang ang unang mag-announce yan kasi bakit? Once na maaresto yan, tatawag kay PBBM yan ang otoridad na umaresto. Si PBBM mismo niyan, bigla-biglang mag-press con si Yosek dyan. Lagi niyong tandaan, pag once na maresto si Bato, si Trillanes at si PBBM ang unang nakaalam dyan. Di sana si Trillanes ngayon nag-party-party na. Si Trillanes naman ang isa sa mga complainant niyan. Si Trillanes sana nilabas na. Di ba? Bakit wala? Ganun dapat, ganun ang tandaan ninyo mga DDS. Sino papaniwalain ninyo? Kasi Harry Roque sinakyan pa, may nag-traitor kay Bato. Putragi sa'yo. Tapos ngayon, tignan nyo, magkakaroon na naman ng kaaway. Magkaroon na naman ng kaaway si Harry Roque dyan sa ginawa niya. Kung naalala ninyo, nag-away sila dalawa ni Panelo dahil sa ganyang estilo niya. Trinidor. Hindi makamove on. Ganyan yan sa totoo lang. Alam niyo ba kung bakit si Attorney Milvin Matibag umalis sa PDP? Dahil kay Roque. Yung mga estilo ni Roque na may nag-trinidor si Bato. So, syempre, yung mga malapit kay Bato, mag-iisip yan, ako ba ang pinaringgan nito? Alam niyo si Harry Roque, may utak yan matalinong abogado yan, pero hindi nag-iisip. Sa ginawa niyang yan, yung mga malapit kay Bato, magagalit sa kanya. Kasi una, pag sinabing may nag-trinidor kay Bato, syempre, ang isipin agad ng mga malapit kay Bato, sino pinaparinggan ni Roque? Ako? Sino? Ako? Hindi unang isipin niya ni Turion, ako trinidor, okay? Ako? Gaganon yan Di ba? Ang isipin agad niya ni Turion, may nag-trinidor. Si Turion lang naman kontak kay Bato Di ba? Di kaya asawa ni Bato. So anong iisipin ngayon ng asawa ni Bato at ni Attorney Turion? Siya ang nag-trinidor? Harry Roque? Yan ang isipin mo. Kaya, sa totoo lang, kaya si Attorney Milvin Matibag umalis sa PDP group dahil kay Roque. Di ba? Kasi bakit? Ang hilig kasi, mga kababayan ni Harry Roque magpaparinig. Tapos hindi niya iniisip na yung mga tao, syempre, kahit sabihin mong hindi man ikaw pinangalanan, pero magigilty ka kasi ikaw yung malapit Di ba? Ikaw yung malapit. Biruin nyo, nagpalabas si Harry Roque ng peking video na naggaganon si PBBM, nagkukukin, yung nakasandal sa bintana. Alam nyo, sinong nagalit nun? Si Attorney Milvin Matibag. Kasi bakit? Kasi yung time na yon nadadawit siya. Kaya nga kumanta si Peebles si Peebles Talakera. Kaya nga kumanta. Kasi bakit? Peke kasi yun. Kaya si Attorney Milvin Matibag nag-file ng disbarment case kay Harry Roque. Kung napansin niyo, PDP group yan. Grupo ng DDS yan, si Attorney Milvin Matibag. Kaya isa sa rason na umalis si Attorney Milvin Matibag kasi madadama yung grupo nila. Maglalabas ka ng peking ganyan. Peking video, peking picture, peking AI na nagkukukin si PBBM. So, sinong babalikan? Malamang sa malamang mga abogado yan sila dyan Sa PDP laban, napakaraming abogado dyan. Ngayon kung abogado ka at iniisip mo yung tawag doon, yung kalidad bilang abogado at iniisip mo yung pinag-aralan mo na ilang taon bago ka maging abogado tapos sisirain mo lang dahil sa peking video. Kaya isa sa rason na si Attorney Milvin Matibag hindi natiis, nag-file ng disbarment case kay Harry Roque dahil sa pagpapakalat ng fake video na nagkukok si PBBM. 'Di ba? Ganun 'yun. Kaya nga 'di ba nung itinalaga ni PBBM si Attorney Milvin Matibag bilang NBI director, ang sabi agad ni Harry Roque, wow, ito na yung reward
na kung saan pinapadisbar ako. Ito na yung reward na ipinagtanggol ni Melvin Matibag si BBM dahil dun sa cook video, yung cocaine. Na naghihit-hit sa bintana, na nakakulay green na damit. Ito na yung reward kaya ginawa siyang NBI director. Yeah? Kita niyo mga kababayan, ganyan agad si Harry Roque. Kaya isa sa rason mga kababayan, na marami po talaga mga DDS na mga malalaking tao ang umaalis at minsan, kumbaga, parang nanlalamig sa grupo ni Sara. Kasi dyan sa grupo kasi nila, wala silang unity. Kasi umalis nga si Sara sa unity team. Walang unity dyan sa grupo. Yung grupo ng mga DDS, walang unity dyan. Tandaan nyo mga kababayan, walang unity dyan. Maskin sa mga vlogger, walang unity dyan. Bakit? Dito sa grupo ng mga vlogger sa DDS, nahati sa tatlo yan. Yung mga vlogger sa DDS nahati sa tatlo. Merong grupo nila Tio Moreno, grupo nila Banatbay, grupo ng mga taga Hong Kong, grupo ni Maharlika. Nahahati yan sila sa tatlo, mga kababayan. Yung mga grupo sa Hong Kong, dito kila Banatbay yan. Yung grupo nila Tio Moreno, doon sa grupo nila yan. No, tapos dito kay Maharlika, grupo din nila yung pa-Amerika at Europe. Grupo-grupo yan sila kasi wala silang unity. Yan ang katotohanan. Maskin sa mga politician, walang unity dyan. Hindi sila nagkakasundo, hindi sila nagkakaintindihan. Take note, merong mga DDS na politician at mga lawyer na DDS na ayaw kay Roque. At meron ding mga gusto si Roque na ayaw din doon sa mga lawyers. Diba? O maskin nga mga grupo ni Sara, kahit dyan sa grupo ni Sara ngayon, kay Bato, kay Bongo, nahahati yan sila. Kapanday TV official, hello po sa'yo dyan. Nahahati yan sila mga kababayan kasi wala silang unity, hindi sila magkakasundo. Like po tayo mga kababayan. Ganun po yan. Kaya kung maniwala po tayo dyan sa mga ginawa ni Harry Roque, dapat inisip ni Harry Roque na ito bang sinabi ko na may nagtraidor kay Bato? Sino ba ang matatamaan dito? Malamang sa malamang yung malapit kay Bato. Ngayon, do you think matutuwa yun? Hindi. Kasi kung halimbawa ako, abogado ako ni Bato, right hand ako ni Bato, asawa ako ni Bato, ang iisipin ko doon, sino tong pinaparinggan ni Harry Roque na may nagtraidor? Ako? Siyempre, unang-una, magagalit kay Roque yun. Kasi bakit? Kung ikaw, siyempre, dyan sa grupo ni Bato, may mga kilalang malapit kay Bato. Ngayon, sino bang magtatraidor kay Bato? Alangan naman yung hindi kilala si Bato. Malamang sa malamang, kung meron mang magtraidor, yung malapit kay Bato. Isa na dyan ang sekretary, asawa, abogado. Yan agad ang pag-iisipan. Di ba? Kaya yan dapat ang inisip ni Harry Roque. Tandaan ninyo mga DDS, magkaroon kayo ng unity. Magkaroon kayo ng pagkakaisa. Yun lang ang wala kayo. Okay na sana kahit magsama-sama kayo, nakabuo kayo ng karton. Okay yun nagsama-sama kayo, nakakabuo kayo ng bagay na ikakapahamak nyo. Okay na yun kasi kilala namin kayo at understandable na yun na ganyan kayo. Kasi mga bobo kayo Pero dyan, bobo na nga kayo, wala pa kayong unity. So saan kayo pulutin? Sa kanal? Saan kayo pupulutin? Sa kanal? Punyemas. Kaya yan yung lagi ninyong anuhin. Yan yung lagi ninyong pagkatandaan. So yun po yun mga kababayan. So yung estilo po ng pagka-aresto po ni Bato na di umano, wala pong katotohanan yan. Nililihis lang nila. Kasi bakit? Ito po kasi ang katotohanan dyan na kung saan mga kababayan nililihis nila. So dahil po dyan sa impeachment ni Sara kaya ipinapaling nila.